Noong September 2018, nagsimula ang isang matagal ko ng pangarap, ang magkaroon at mag-restore ng sarili kong project car bilang regalo sa aking sarili. Isang Mitsubishi Lancer Box Type GT ang napili ko. Isa ito sa mga iconic na kotse noong dekada 80s at isa rin sa mga simbolo ng old school car culture dito sa Pilipinas. At higit sa lahat, ganito ang kauna-unahan kong naging sasakyan na binili para sa akin ng aking itay noong ako ay nasa college pa. Pero hindi ito showroom condition na kotse. Bumiyahe pa ako ng Manila para lang makuha ito. Noong una ko siya nakita, halos hindi ko siya nakilala. Kalawang dito, kalawang doon. Nakatakip ng lona, sira ang interior, putol ang wiring, at halos wala nang natitirang tuwid na panel. Pero kahit ganun ang kondisyon niya, may nakita akong potensyal. Parang siya sabi ng kotse, buhayin mo ako. At pagdating sa bahay, pinagbastang ko muna siya ng matagal. And after that, di na ako nag-aksaya ng oras. Binaklas ko ang buong sasakyan. Wala akong pinalagpas. Makina, suspension, dashboard, wiring, pinto, salamin. Lahat inisa-isa ko. Gusto kong makita kung ano pa ang maayos at kung ano na ang tuluyan na kailangan palitan. Dito pumasok ang isang mahalagang bahagi ng kwento. Ang aking latero na si Hernan. Isang bihasang manggagawa, hindi lang basta marunong, kundi tunay na may puso sa paggawa. Lahat ng bulok, lahat ng kinain ng kalawang, binunot niya at pinalitan ng bagong yero. Tinutukan niya ang bawat anggulo, bawat liko, bawat sulok ng sasakyan. At habang siya ay nagwe-welding at nagpuputol, ako naman ay abala rin sa aking parte. Pinagtiyagaan ko linisin, lihain, i-repaint at i-rebuild ang mga bawat component na pwede pang buhayin. Mga piyesa na kadalasan tinatapon na ng iba, sa akin may halaga pa. Suspension arms, disc brakes, signal lights, upuan, at marami pang iba. Bawat isa ay pinagtuunan ng oras at malasakit. Lumipas ang taon ha, hindi linggo o buwan. Hindi ito overnight build. May mga buwan na walang galaw dahil sa budget at dahil na rin sa COVID. May mga araw na puro frustrations lang, dala ng sirang pyesa o delayed na delivery. Pero sa bawat araw na dumaan, mas lalo akong humanga sa proseso. Hanggang dumating ang panahon, ako na mismo nagpintura sa kanya. Oo, ako mismo. Wala akong formal training sa pagpipintura, pero gusto ko maging personal ang proseso. Nag-set up ako ng maliit na paint booth, pinag-aralan ng tamang halo, at dahan-dahan kong pinatungan ng bagong kulay ang katawan ng sasakyan. Mula dal at kalawangin, naging makintab at bagong muli ang kanyang anyo. Pagkatapos ng pintura, sinimulan ko na ikabit ang mga refreshed parts. Isa-isa na buhay muli ang kotse. Nagkaroon ulit ng hugis ang dashboard, lumiwanag ulit ang headlights, tumibok ulit ang makina. At sa bawat ikabit kong pyesa, parang binubuo ko rin ang sarili kong pangarap. Hindi lang siya basta kotse. Naging simbolo siya ng tiyaga, determinasyon at pagmamahal sa classic car culture. At ngayon, makalipas ang napakaraming taon, eto na siya. Buo na. Maayos na. Isang fully restored and refreshed Mitsubishi Lancer Box Type GT na noon ay halos itapon na ng iba. Pero ngayon, isa ng piraso ng kasaysayan na muling nabuhay. Maraming salamat sa lahat ng tumulong, lalo na kay Hernan, sa aking kapatid na si Kuya Jun, at sa aking pamilya na umintindi sa kalat, sa ingay ng grinder, at sa amoy ng pintura sa garahe. Ito ang kwento ng aking project car. Isang kwento ng pangarap, pagkakalikot, pagkakabuo, at pagbabalik ng isang obra sa lansangan. Kaya napakabigat nang dumating ang araw na nawala siya sa akin. Ilang araw pa lang nakakalipas nung binenta ko yung kotse ko. Ang paborito kong sasakyan.
ang kasama ko sa napakaraming memories. Akala ko noon simple lang kasi. Ibebenta, magkakapera, makakabili ng bago. Pero hindi ko inaasahan ang bigat na nararamdaman ko ngayon. Hindi lang pala kotse na wala sa akin. Para bang parte ng sarili ko na wala din. Sa bawat araw na lumilipas, lalo ko siyang hinahanap. Yung upuan niyang medyo upod na, yung tunog ng makina niya tuwing umaga, at kahit yung amoy ng loob niya, lahat yun namimiss ko. Pilit kong pinapaniwala ang sarili ko na tama yung naging desisyon ko. Pero tuwing napapadaan ako sa lugar kung saan madalas kaming dumaan, talagang napapatigil ako. Napapatingin ako sa mga kotse, umaasang baka makita ko siya muli. Nakakatawa man pakinggan, umaasa pa rin akong babalik siya sa akin. Hindi ko alam kung paano, pero yun ang paniniwala ko. Kung maaari lang, babalikan ko yung araw na binenta ko siya. At kung pwede lang, babawiin ko siya kahit anong halaga pa niyan. Kahit anong gawin, kahit saan pa siya mapunta, handa akong gawin ng lahat. Basta lang mabalik siya sa akin. Sa may-ari niya ngayon, kung sakali mapanood mo to, sana alagaan mo siya tulad ng pag-aalaga ko sa kanya. Pero kung darating ang araw na maisipan mong pakawalan siya, pakiusap, ako na lang ulit. Pero ganyan talaga ang buhay, di ba? Nasa huli ang pagsisisi. Walang balikan. Walang rewind. Wala nga ba? So para sagutin yung tanong na yan, kung wala na bang balikan, wala na bang rewind, ang sagot niya meron. Ito ang katunayan. Kasama ko si Backstype ngayon. So today is Thursday, July 16, 2025. Siguro maraming nagugulat sa inyo kung paano nangyari yun. Ako rin mismo nagulat. Simula nung binenta ko yung kotse, hiniling ko sa sarili ko na sana someday maibalik siya sa akin. And ilang araw lang bumalik siya sa akin. Hindi dahil binayback ko or kinulit ko yung buyer. Nagkaroon lang kami ng konting misunderstanding, miscommunication. And hindi ko rin siya masisi dahil naging eager siya, naging excited siya. Hindi niya sinilip yung auto. Basta na lang binayaran niya tsaka pinapick up niya. Ang nangyari, medyo may pagka-purist pala yung buyer. Medyo nakulangan siya dun sa binili niyang auto. Hindi ko naman siya masisi kung purist siya. Alam naman nating lahat na budget meal lang ang pagkaka-restore ko dito sa kotse ko. Lahat yan naka-document sa vlogs ko, sa YouTube channel ko. Kaya blessing in disguise. Dahil doon, we both agreed na magsulian na lang. Balik ko pera niya, balik niya ang auto ko. And na-appreciate ko naman yung gesture ng buyer. He compensated me para sa abala. And he admitted na it's all his fault. Yung nga, gaya nung nabanggit ko kanina na hindi niya muna sinilip yung auto. He didn't ask the right questions. Okay naman daw yung auto ko. Maganda ako sa maganda, pero it's not for him. Ang hanap niya is purely original.
uh, show quality. And unfortunately, this car is not for him. This car is definitely for me. Okay? So sa lahat ng nag-message sa inyo nung previous video ko, yung binenta ko yung auto, maraming salamat sa inyo. Na-appreciate ko yung mga kind words, yung mga thoughts nyo, at nakiramay kayo sa akin. Karamihan sa inyo naiyak din, kagaya ko. Maraming salamat. I-appreciate ko yan. And we move forward from this day. And rest assured, there will be a lot of car related videos coming from my YouTube channel. As I've said, medyo may pagka-purist nga yung buyer. Hindi niya natanong. Nagulat na lang siya nung nakita niya yung mugs. Nagulat siya na hindi pala original to. Aware naman kayong lahat na copy lang yung BBS ko na niregalo sa akin ni Utol. So I never said it was original. And then sa engine, happy naman siya. Wala raw siyang comment tungkol doon. Yung bumper, ito, yung bumper na pang GT. He asked me kung nasa akin pa yung bumper. Sabi ko, yes, nasa akin pa, ibibigay ko na sa'yo kasama ng auto. Nagulat din siya, it is made of fiberglass. Ina-expect niya gawa sa hindi original material. Ano ba ang original material ng original GT bumper? Plastic ba? Hindi ko alam eh. So yun na lang yung na-provide ko sa kanya, and he was disappointed dahil hindi nga daw original. Plus marami pang iba na nag-discourage sa kanya, which is again, I totally understand. Sa paint, sinabi ko sa kanya may bubbles yung ibang part ng paint, and doon siya na-overwhelm. Sabi niya medyo malaking nagagastos niya kung ipapa-repaint niya. But iti-take ko na lang yung nangyari positively, na at least we are both happy. He got his money back, I got my car back. Diba? Akala ko talaga na wala na tong box type ko. Magsisimula na ako mag-adjust na wala na siya sa bahay. Pero after ilang days lang, actually ilang araw na nasa bahay to, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon mag-vlog. Ilang days lang na ibalik ka agad si box type. Sabi nga nila, if it comes back to you, then it's yours to keep. So dito muna siya sa akin. Hindi ko muna siguro siya ipopost for sale. Kung may gusto, puntahan nyo na lang sa bahay para tignan nyo muna. So advice lang sa mga gustong bumili ng mga auto, tignan nyo muna, puntahan nyo. Kung gusto nyo talaga, kahit malayo, pupuntahan nyo para kilatisin yung auto, para walang sisihan, hindi na mangyari yung nangyari sa akin. Bali, binalik siya ni Kuya Bob. Si Kuya Bob ulit ang nagbalik nung Tuesday, July 15 ba? July 15 siya bumalik. So it's back. Bumalik si Backstart. Kamusta biyahe, Kuya Bob? Ha? Kamusta biyahe? Ito medyo okay naman. Ating report ay ano naman, yung basta legal lang dokumento, madali lang makalabas-pasok. Doon ka tumaan? Oo, tumaan. Anong hinanap? ORCR lang. Okay, so dumating na ulit si Kuya Bob. Bumalik siya galing sa Alabang. Ayan na ulit si Backstart.
dito rin sa loob may mga complaints din siya. Again, as a purist nga, na hindi niya kayang matanggap. But hey, I'm not a purist, so as I've said, we have a different set of standards. Kaya naiintindihan ko rin naman, medyo mababa yung standards ko dahil hindi naman ako mayaman, wala naman ako pambili ng mga brand new old stock na mga spare parts nito. Kaya I did what I could sa pag-restore nito, and I personalized this car according to my preference. So it didn't suit his preference, so ayun na nangyari, nagkasulian. Yung iba sa inyo sasabihin dapat hindi ko na tinanggap kasi nabili niya na, nagkabayaran na. Well, hindi naman ako ganid or hindi naman ako sakim para gawin yon. If I were in his shoes, I'm sure ma-appreciate ko rin yung maintindihan ako na hindi ko nagustuhan yung binili ko. Kaya hopefully hindi ko nagustuhan yung binili ko, di ba? So kung mangyari din sa inyo someday, I'm sure maintindihan niyo ako. Okay? But the most important thing is my Lancer is back. And my Lancer is here to stay. Alright? So thank you very much for watching, guys. So salamat sa panonood nyo dito sa short video kong ito. Sana naligayahan din kayo kagaya ko. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, and subscribe. Thank you for watching, everyone. I will see you in the next one.